Hello guys, meron tayong bagong tanggap dito na LG LED TV na 42 inch. Bali ang trouble nito is yung backlight niya pinalitan ko dahil sira na yung mga backlight. And then nung napalitan ko yung backlight, ito naman ang trouble na lumabas niya. Bali intermittent pala ang display nito. Nung sira pa yung backlight niya, naaaninag ko meron pa siyang image or display. Pero nung napalitan ko na yung backlight, yun totally nawala na yung display talaga niya. I-isolate natin or bypass natin, tanggalin natin yung bawat isang flex cable ng mga top board natin. So unahin ko to sa right top board. Ito tanggalin natin. So para makita natin bakit ako nag-confuse dito. Yan, tinanggal ko na, no? So, pa-plug natin. Ayan. So, present yung natin, yung 12 volts, no? Ang lagi nawawala, yung BGS sa BGL. So, i-test natin kung magkakaroon tayo ng BGL dito. Ng BGS and BGL. Ayan. Ito, unahin natin itong BGS. BGS, ang commonly voltahe nito pag ganito ng Samsung, 27 to 28 volts. Ayan, positive. Ayan, BGS tayo, tinan nyo yung reading. Ayun, meron, 27.90 sa 27.90. So, present yung yung BGS natin pag nakahang tong right flex cable. Then, check natin yung BGL naman kung meron na siya. Ito yung BGL natin. Ayan, Ayan, BGL. Ayan. Ito, susundutin ko, ayan, Ayan. Ayan ang BGL natin. Tingnan nyo. Ayun, meron na, 0.5. Negative 5 volts. So, meron tayong BGL pag nakahang itong right flex cable, sa top board, So, ngayon, ang gagawin naman natin, unplug muna natin, Ito naman ang ikakabit natin. Then ito ang iahang natin, itong left top board. So, iahang natin ngayon, Yan. Yan. So, papakita ko sa inyo ba't nag-confuse ako dito. Yan. Hinang natin to. Yan. Okay. So, ang hinang naman natin itong left top board, then kinabit natin itong right top board. So, i-plug natin ngayon. Plug in natin. Tignan natin kung anong maging resulta. Yan. Okay. Ayan. Nakuha na yung backlight. So, ganun pa rin ang procedure natin. Test ulit natin yung BGH. BGH tayo. Ayan. So, tinan nyo. Ayun, meron ding, may voltahe rin, 27.36 something, ganyan, So, dito nag-confuse kaagad ako. Bakit pag in-unplug ko to, lumalabas yung BGS na 27 volts. Then, pag binalik ko to, at ito naman in-unplug ko, lumalabas din yung 27 volts. So, nagtaka ako. Pero pag pareha sila nakakabit, hindi lumalabas yung 27 volts. So, absent siya, Wala yung BGH natin and also yung BGL. So, nung tinest ko siya, dito ko nakita yung difference. Bakit pala nawawala yung BGH natin sa BGL, So, ito, papakita ko sa inyo. So, ang tinest natin yung, yung BGH, Ulitin natin yung BGH natin. Ayan, BGH natin, So, meron, di ba? Ayan, 27.30. Ayan, ganyan, Pero mas mababa siya ng, kasi yung kabila kanina, 27.90. So, meron tayong BGH na pag ito naman na nakakabit, So, dito ko nakakita yung difference niya. Yung BGL naman, i-test natin yung BGL, Ito yung BGL natin. Ito. Saan ba yan? Ito. Ayan. So, ayan. Malaman natin kung anong BGL nitong right top board. Tingnan nyo. Ayan, ang baba. Negative 2.123. Ayan, Yan lang ang BGL natin, 0.2 yan. 0.2 at negative 2. So, mababa yung BGL voltahe nitong right top board.
So, konting-konti lang difference. So, ngayon, papakita ko sa inyo, tatry nating i-bypass yung BGS nitong right top board. Tingnan natin kung anong mangyayari. So, tatanggalin natin yung BGL nito. Kasi bumabagsak yung voltahe niya sa 2 volts lang. Kasi ang normal na BGS voltage dapat nito, BGL, no, negative 5 volts. So, pag nakakabit tong right top board natin, then nakatanggal tong left top board, ang nare-reading dito is negative 2 volts lang yung BGL. Pero pag ito naman nakatanggal, ito nakakabit, itong left top board, ang nare-reading natin ay yung ideal na yung tamang voltahe niya na negative 5 volts. So ngayon, susubukan kong i-cut yung BGL, yung clock signal niya na BGL. Tingnan natin kung ano mangyayari dito sa right top board. Okay? So, cut din natin itong ito yung BGL niya, ito. So, yung BGL lang kakatin natin. Ayan, o. Ayan, kinat natin yung BGL. Papunta dito sa flex cable. So, test natin kung may continuity pa. Meron pa. So, kulang. Cut natin ulit. Test natin ulit. Ayan, wala na. Ayan. Okay, so testingin natin ngayon kung ano mangyayari, kung ano magiging resulta. So, ayan yung kinat ko. Ayan, o. So, ito yung BGL. Ito. Saan na ba? Ito. Ay. Ayan, o. Ito yung BGL. Ito. Yan, ito itong buto. Ito to. So, yan ang BGL natin, o. Kasi, magmula dito, 1, 2, 3, 4. Ayan, o. 1, 2, 3, 4, no? So, yan ang kinat natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Okay? Okay, ang gagawin mo natin, i-test natin ngayon yung voltage nitong BGL kung magno-normal na ba ito. So, i-plug natin ngayon to. Plug in tayo. Tingnan natin kung magno-normal yung voltahe niya. Pag nag-normal na yan, saka natin titignan kung may display na siya. So, dapat 0.5 to, no? Yan. Ay, ganun pa rin, oh. Bagsak pa rin, oh. So, possible to. Baka yung iba pang niya, yung katabi niya, o magba-blocking na lang ako dito ng tape. Tape blocking na lang ako dito. Yung portion na to. So, ganun pa rin, eh. Nababa pa rin, oh. 1.7, oh. So, magba-block tayo dito ng, dito. Magti-tape method tayo dyan. Okay, teka, titignan ko na kung baka may display na to. Pero bagsak pa rin yung voltahe. Kasi natin lahat to. So, angatin natin kung ano naging resulta. Wala pa rin, oh. So, wala talaga. Kailangan talaga na
block natin, block tayo. Magbablock na lang tayo dyan. Okay, nag-block tayo ng 6 pins dito. Susubukan na, ayan yung tape niya, ayan nag-block tayo ng 6 pins. So try natin kung ano magiging resulta niya. Ayan yung tape niya, ayan. So try natin muna, no. So tingnan natin kung ano magiging resulta niya. Nag-block tayo ng 6 pins. Bali ang binlock natin is ito, turok sa inyo. Ito yung binlock natin, itong parte na to. Yan Okay, ito yung tape niya. So bali ito yung binlock natin, ito yung ano niya. Yan, tong BCOM, BCC, BST, BGL, BGH even, and BGH add. Yan, yung anim na lang binlock natin. So nandito sa portion na to. Yan, dito. Okay, tingnan naman natin yung mag-voltage checking tayo kung magkakaroon siya ng ng voltahe dito. O ikabit na rin pala natin itong tingnan natin kung babagsak, kung mawawala rin yung BGH. Yan. Kung nakakabit yung dalawa, kasi yun yung trouble niya, pag nakakabit yung dalawa, nawawala parehas yung BGL saka yung BGH, no? So test muna natin ngayon. Voltage checking tayo kung ano magiging resulta nito. Okay, plug in tayo. Yan. So test natin ngayon kung nung nag-blocking method tae, tape method tayo, ito dito, nagkaroon siya ng BGH. Ang BGH natin is 27 volts, no? Pero wala pa rin yung mababa pa rin yung natin, yung BGL. So i-test natin, check muna natin yung display na bago natin anin. So yung okay, angatin natin, tingnan natin kung meron na tayong display. Ayun, meron na. Pero ang problema, magaspang yung natin, may mga guit-guit pa kasi bagsak pa yung natin, BGL 1.8 lang, dapat may tama natin, may correct natin yung voltahe niya ng 5 volts, no? So meron na tayong display, no? So hanapin pa natin, may kulang pa dun sa binlock natin. Dapat may perfect natin yung BGL. Guys, pasensya na kayo, medyo maingay dito kasi piyesta ngayon dito Kaya may sounds dito sa tabing kalye. Bali ganito gagawin ko, guys, no? Siguro lahat nitong clocking signal na ito, yan, isasama ko na rin itong clock, lahat ng clock na clock 1, itong clock 1 to clock 6, sasama ko na lahat yan, yung yung clock 1 to clock 6, ibablock ko na rin yan hanggang dun sa kasi ang binlock natin itong BGH add, BGH even, and then BGL, BST, BCO, BCOM R, and BCOM, no? So yan lang yung binlock ko. Ngayon sasama ko na yung 6 na clock ba. So bali itong buong portion na ito, magmula dito hanggang dito, ibablockin na natin yan. Yan. Lahat yan. Tingnan natin ano mangyayari. So yan yung tape, no? Ayan. Hindi ko muna tinapin para makita nyo yung ibablock natin, no? Ayan. Yan lang ang bablockin natin lahat. Tutupin na natin ngayon. Yan, gugupitin natin yung sobra sa gilid, no? Kasi hindi pwede, hindi tanggalin yan. Hindi papasok yan dito Hindi papasok dito pag di natin tinanggal yung sa gilid. Okay, tanggalin natin. So pamamagitan ng cutter, tatanggal natin yan. So dito tayo magtanggal yan.
So, katin natin. Yan, nakata natin. So, ito na yung sobra. Okay. Bali, yung pin na putol natin is lumalabas sa ilang, ano yun? Ilang, ano to? So, dito na tayo magbilang. 6. Bali, 12 pins. Kasi 6 yung clock 1 to clock 6. Then, yung the rest, yung BGH add, BGH even, BGL1, BST, BCOM R, and BCOM. So, bali lumalabas yan. 12 na pin ang binilak natin dito. Ayan, 12 pins. Ayan. Okay, testingin natin. Kakabit ko muna. Okay, ito na yung block natin. Sa may right top board. Ayan, oh. Ayan, naka-tape siya. Ayan. So, test natin uli. So, ang chicheckin na natin dito yung BGL, no? Kasi bagsak yung BGL nito, no? 1.8 volts lang. Dapat makakuha tayo ng negative 5 volts. Bali, ang lumalabas ngayon dito is 1.8. Negative 1.8 volts lang. So, kaya medyo magaspa yung natin, no? Yung display. Okay, plug natin ngayon. Yan. So, check natin uli kung ilan na yung BGH natin. BGH tayo, checking. Voltage, BGH. BGL. Yan. Ayun. 5 volts na, oh. Yes. Okay. 5 volts na. Tama na yung voltahe ng BGL natin. Then test natin uli yung BGH natin, ha? Baka mamaya magkaroon naman ng BGL, yung BGH naman na nawala. Ito, BGH tayo. Ito yung BGH natin. So, binaliktad ko na yung test prod, ha? Kaya wala lumabas ang negative dun sa test prod, sa tester natin, kasi nakatama yung ano natin, test prod. Yan. Ayun, oh. Perfect na. 27 volts, oh. Okay? So, ang ating ngayon natin itong ano natin, itong TV. Tingnan natin kung okay na yung display niya. Tingnan natin. Okay. Ayan. Kakabit ko na dito sa holder. Yung holder namin umuubo eh. Nauubo pa rin yung holder ko. Ayan. Ayan. So, itataas natin yung TV. Tingnan natin ngayon. Ayun, normal na. Ayun. Okay na siya, kaya lang, teka nga muna, mukhang may guhit pa dito. Saan? Ayan, oh. Sa ibabaw lang naman. Mukhang ano pa ito. Okay na yan. So, may display na siya, oh. Teka, kakabitan ko na lang ng source ng, para makita natin kung okay na yung niya, picture. Okay? Hindi na yung juice, wow. Hindi na tumakling. Okay, sasara ko na ito. Tatapan ko na tong top board natin. Ayan. Takpan na natin yung top board natin kasi dito na lang tayo nagko-concentrate sa dito sa Miticon. Ayan, dito na tayo nagko-concentrate. Okay, tatapan ko na rin itong Ticon kasi ikakabit ko na itong sensor niya para makabitan ko ng ng source. Kabitan natin itong Ticon. Takpan na natin itong Ticon. Baliktad. Ayan. Ayan. Dito ba to sa ilalim? Hindi. Dito to sa ibabaw. Naka-overlap siya. Yan. Yan. Okay. Tornilyo natin.
Ito yung bracket. So, kabit na natin itong ano. Kabit natin to. Ayan. So, ayan. Malak na. Nakabit ko na. Then, dito yan. Yan. Okay. Ito yung tornilyo niya. Ito. So, titignan naman natin kung hindi na makaka-epekto yung guhit sa baba. Then, kabit natin yung mga speaker niya. Ito. Ito muna. Yan. The next. Okay, tap natin yung speaker wire. Then yung kabila. Then yung dito sa ano niya, papuntang ampli. Okay, set natin yung ano natin, TV Plus. Lagyan natin ng ano, source. RCA patay, wala. Asa na ba yung RCA ko? Teka. Hanapin natin yung RCA. Nakuha mo na ako ng RCA cord para ma-connect ko. Okay, naibalik ko na yung takip ng Tikon. Then nilagyan ko na siya ng source. So, plug na natin ngayon. Tingnan natin kung anong mangyayari. Kung anong resulta ng video niya. Yan. So, ayan, titignan natin anong lalabas. Wala pa yan kasi hindi pa tayo nakaset sana sa TV. Yung TV natin ay audio video natin ngayon. Ayan. Ayun, di na okay na yung ano nyo. Then, teka. Sa input tayo, audio video. Ayan. Then, enter. Oop, malabo oh. Sa wire to, sa wire. Ayusin natin. Dito tayo sa kabila. Linisan mo kaya mo na yung locker tailor. Isa to. Locker. Na-stuck kasi yan. Ayun na oh. Ayun na. Kasi walang sounds. Ayan na. So, teka, wala pang sounds ha. Nakakonect na yung speaker natin. Patay. Ayun na. Ayan na. Ayun na. So, okay na to siguro guys. Kahit di na natin ano yung ano sa ilalim kasi natatakpan naman siya, no? Okay guys, tingin ko wala namang ano, pantay naman yung ano niya. Pantay yung picture natin, yung ano ng bawat side ng screen natin ng display, pantay naman ang liwanag niya. So,
I hope may natutunan kayo dito sa aking munting tutorial na medyo nalito ko kanina kasi pares may BGH, no? Pero pag kinabit mo yung dalawang flex niya, nawawala. Pero pag tinanggal mo bawat isa, nagkakaroon siya bawat ng BGH supply. So nalito ako. Yung palang BGH palang bumabagsak. Yan, LG. Okay. So mamaya isara ko na itong cover niya para makita mamaya ano ko yung yung model. Bali guys, yung power supply din pala nito, ito lahat to pinalitan ko itong mga capacitor kasi lahat yung bloated na. Then also yung backlight pinalitan ko rin. So iba na yung nilagay ko, yung puro ganito na. Ito. Kasi yung original na backlight niya, asan yung sample ng backlight? Yung sample niya. Asan yung sample ng backlight nito? So wala akong makita eh. Kaya ang nilagay ko na lang. Okay, bali yung backlight pala na original nito. Ayan ito yung original niya. So mahirap maghanap niya dito sa round eh. So ang nilagay ko lang ito na lang. Ayan, ganyan na lang nilagay ko. Ayan, minodify ko ulit. Ayan. Bali 6 volts kasi yan. So ito na lang nilagay ko. Wala namang epekto dun sa natin, dun sa display. Kahit na maliit ito. Inaayos ko naman yung paglagay niya para hindi lumabas yung mga bilog sa gilid kasi malaki yung butas ng niya itong reflector niya, yung puti na yan malaki butas niyan malaki butas para kasya kasi dito eh. So ito nilagay ko ang luwag niya, so iniisip ko nga baka bumakas yung yung bilog niya. So hindi naman kasi inayos ko yung pagkalagay talaga. Okay, sara na natin to. Okay guys, ito yung model niya. Ayan LG 42LB 5610. Yan ang model ng TV nito. Okay guys, ito na yung na-repair natin na 42 inch na LG na no display. Bali, tatlong ginawa ko dito. Yung backlight, i-replace ko lahat. Then yung also yung power supply niya sa secondary, lahat ng capacitor niya is bloated na, so pinalitan ko na rin. And then nung napagana ko na yung backlight yung wala siyang video rin, kaya ni-repair ko na rin yung sa tikon niya. Okay? I hope sana may natutunan kayo sa aking munting tutorial. And don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng mga sa next video na i-upload ko pa. Maraming salamat. Thank you.